susunod pang Marcos. Ayun, mga kababayan ko, tuloy natin. Pakinggan natin mas maganda itong topic ni attorney, pakinggan natin. Na pagpapasya, no? Ito ay 3-year na runway. No? Na para ayusin yung makinarya, ayusin yung narrative, yung messaging, ayusin yung mga kandidato. Yun yung kaibahan. Kaya huwag nating sayangin. Kung mahati tayo ngayon, kung yung mga inelect natin sa Senado na kahit wala sa survey ay nanalo, ay hindi natin makakasama ngayon, delikado yung ating 2028 na plano. Delikado. So, tama ba, Nald, na sabihin natin na sana yung gain natin itong 2025, kasi iba ito kaysa dun sa 2019. Yes. Tapos yung 2022. Kaya nangyari sa atin yung 2022 kasi yung mga sunod-sunod na pagkatalo ng 2016 at 2019. Pero ngayon, nakita natin itong 2025 iba. So pwede natin itong makapitalize para sa 2028. Yes. Either, ang options natin, malay mo, malakas yung oposisyon na ito na pwedeng magkaroon tayo ng sariling pambato sa presidente at vice-presidente sa 28, or pwede naman tayong makipag-alliance para hindi makabalik ang Duterte forces. Broad United Front against sa Duterte. Pero either man dun sa dalawa, may sariling persa tayo or makikipag-alliance, halimbawa, sa kampo ng Marcos against Duterte, kailangan natin consolidated tayo at forced to reckon with. Ay nako, malakas po yan mga kababayan kung makikipagsanib puwersa sila sa Marcos, no? At Marcos at Dilawan. Mga kababayan, Marcos Dilawan kakamping, nako, panigurado mga kababayan na magandang puwersa po yan, no? Kasi sa ayon nga di umano dito kay Attorney Enzo, para hindi na makabalik daw ang mga Duterte, na mga kababayan, para makapagsanib puwersa sila kung kasakasakali sa Marcos, sa mga pulahan. Alright, so pakinggan natin, no, mga kababayan. Eto mas maganda mga kababayan, ito yung talagang pakinggan noong 2016 at 2019. Pero ngayon, nakita natin itong 2025 iba. So pwede natin itong makapitalize para sa 2028. Yes, either, ang options natin, malay mo, malakas yung oposisyon ito na pwedeng magkaroon tayo ng sariling pambato sa presidente at vice-presidente sa 28, or pwede naman tayong makipag-alliance para hindi makabalik ang Duterte forces. Broad United Front against sa Duterte. Pero either man dun sa dalawa, may sariling persa tayo or makikipag-alliance, halimbawa, sa kampo ng Marcos against Duterte, kailangan natin consolidated tayo at forced to reckon with. Hindi yung pinapahina natin yung persa natin. Tama ba yun? Yes, tama. At gusto ko lang i-emphasize, attorney, yung mahalagang elemento dito sa midterm, yung kabataan. Yung Gen Z, yung millennials, no? Na nagsisimulang magising, nagsisimulang mag-participate. Huwag niyong kalimutan, attorney, 60% ng ating mga botante, kabataan. Below 40 years old. Correct, mga kababayan. At saka matatalino na ngayon ang mga kabataan, mga kababayan, alam na kung sino yung may bahid na korupsyon, mga kababayan dyan, at yung hindi nagtatrabaho para sa bayan natin. Malinaw yan, mga kababayan. Pakinggan natin. Huwag natin silang bigyan ng pagkataon na ma-disillusion. Matalino na ang tao ngayon, mga kababayan, kaya naniniwala po ako, kababayan, na talagang possible na hindi na talaga makakabalik ang mga Duterte, kasi ayon dito kay Attorney Enzo, kung hindi po masyado malakas ang Dilawan or kakamping, kababayan, mapipilitan sila makipagsanib puwersa sa pulahan, mga kababayan. Nako, alamin natin yan, pakinggan natin. Tuloy. Huwag natin silang bigyan ng pagkakataon na maging disenchanted. I-harness natin yung kanilang initial motivation, yung kanilang initial inspiration going into the next presidential election sa 2028.
Yun yung wag natin sayangin.